Ang una nating kwento ay ang nilalang sa ilalim ng kama. What if may nagtatago sa ilalim ng kama mo? Anong gagawin mo? Isa ito sa mga kinatatakutan ko kahit 26 years old na ako. Kaya palagi, bago ako matulog, nagkukumot ako para matakpan ang aking mga paa. Pero bakit ko nga ba ito ginagawa? Magandang simulan natin sa umpisa ang aking kwento. Ako nga pala si Denise Breva Villamayor, taga Santa Cruz, Manila, at nangyari ang lahat nung ako'y 9 years old pa lamang. Kahit bata pa lang ako nito, tandang-tanda ko ang lahat ng pangyayari. Kakalipat pa lang namin sa Santa Cruz nito, isang lumang bahay sa Legazpi Street. Mura daw ang renta pero malaki ang bahay kaya lumipat kami dito. Sulit daw, sabi ni Papa. Maayos naman ang lahat. Subalit pagkalipas ng isang buwan, dito ko na naramdaman na may kakaibang nilalang sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung may third eye ako, pero malakas ang aking pakiramdam sa mga ganitong bagay. Isang gabi, pagkatapos namin kumain nila Mama at Papa, ako ang naatasang maghugas ng mga pinggan. Pumasok na si Mama at Papa sa kwarto nila. Naiwan ako mag-isa sa kusina. At habang naghuhugas ako, parang may naririnig akong iyak ng bata sa may CR. Katabi ng kusina ang CR namin. Tumigil ako sa paghugas ng plato at pumunta sa CR. Binuksan ko ang pinto at naririnig ko pa rin ang iyak. Madilim ang CR kaya binuksan ko ang ilaw. Wala naman akong nakita, pero pagtingin ko sa salamin sa CR, parang may batang tumakbo paalis. Dito na ako natakot at ikunento ang lahat kay Mama at Papa. Pero hindi ito ang huling engkwentro ko sa nilalang sa bahay. Sa mga sumunod na araw, Biyernes ng gabi, matutulog na sana ako sa kwarto ko. Hindi talaga ako nagkukumot dahil mainit. Summer kasi noon. Pagkapatay ko ng ilaw, naririnig ko na naman ang iyak ng bata. Pinakinggan kong mabuti. Halos hindi na ako humihinga para walang ingay. Pumikit ako. Malapit lang ang bata. Parang nanggagaling sa ilalim ng kama ko. Pero sabi ko, hindi ako naniniwala sa mga maligno umulto. As long as God is with me, there's nothing to fear. Kaya nagdasal lang ako for protection. Hanggang sa nawala na ang iyak ng bata. Nawala na din ang takot ko at nakatulog na rin ako sa wakas. Ngunit sa panaginip ko, nakikita ko ang eksenang parehong-pareho sa kung anong nangyari kanina. Nasa kwarto daw ako. Maya-maya, nagulat ako at may humila ng aking paa. At hinatak ako nito sa ilalim ng kama. Hindi ko binubuksan ang aking mga mata dahil ayokong makita kung anong nilalang ang kasama ko sa ilalim ng kama. Pero hindi ko rin napigilan at binuksan ang mata ko at sumilip. Buti na lang nagising ako sa bangungot na ito. Hindi pala totoo. Panaginip lang ang lahat. Matutulog na sana uli ako at laking gulat ko, meron pala akong katabi sa kama. May isang batang dilat na dilat ang mata at bigla itong sumigaw at humingi ng tulong. Sumigaw ako at tumakbo sa kwarto nila Mama at Papa. Nabahala si Papa at Mama sa pag-atake sa akin ng nilalang na ito. Kinabukasan, nakausap ni Papa ang kapitbahay naming si Aling Mika. Dito na namin nalaman ang karumal-dumal na pangyayari sa bahay na tinitirahan namin. Ayon kay Aling Mika, bago daw kami lumipat, ilang taong bakante ang bahay. Walang umuupa dito. Dahil may karumal-dumal na krimen na naganap dito. Kaya daw sobrang mura ng paupahan na yan. Nagulat siya at hindi pala sinabi ng landlady namin ang krimen. Isang massacre daw ang naganap sa bahay namin. 2 taon ang nakakaraan. Ito daw ang pamilya ni Christian Ferrer. Isang araw, nawalan daw ng trabaho si Mang Christian. Natanggal to sa trabaho dahil laging pumapasok ng nakainom. At nung araw na nawalan siya ng trabaho, halos malunod ito sa pag-inom. At nung lasing na siya, bigla na lang daw itong nagpaalam sa mga kainuman niya at sinabing uuwi muna sa pamilya niya. Tinanong siya ng mga kumpare niya kung bakit siya uuwi. Maaga pa lang naman. Sagot nito, dahil wala na daw siyang trabaho, hindi na raw niya kayang buhayin pa ang pamilya niya. Kaya mas mabuting sabay-sabay na lang silang mawala sa mundo. Kala ng mga kainuman niya ay nagbibiro lang ito dahil sa kalasingan at tumawa pa sila. Nang makarating sa bahay si Mang Christian, binati siya ng kanyang asawang si Catherine at niyayang maghapunan. Pero ang ginawa ni Christian, kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at pinagsasaksak si Catherine.
Nakita ito ng nag-iisa nilang anak na si Aliyah kaya tumakbo ito sa kwarto niya at nag-lock ng pinto. Nagtago daw ito sa ilalim ng kama niya para hindi siya makita ng tatay niya. Pero kahit ganito pa ang ginawa ni Aliyah, nakita pa rin siya ng tatay niya at hinila siya sa paa. At dito na rin siya tinuluyan ng ama niya. Pagkatapos gawin ni Mang Christian ang karumal-dumal na krimen, nag-big tea naman ito sa CR ng bahay. Ilang araw din ang lumipas bago nakita ang mga bangkay ng pamilyang Ferrer. At mula nun, lagi nang nagpapakita ang batang si Aliyah sa bahay na yan at minumulto ang mga tao. Nangihila ng paa tulad ng ginawa ng tatay niya. Natakot si Papa at Mama sa kwento ni Aling Mika at nagdesisyong lumipat na kami ng bahay. Tinulungan naman kami ni Aling Mika na makahanap ng maayos na apartment sa kabilang barangay. Nakikita ko pa rin ang bahay na ito pag pauwi ako sa school at kinikilabutan ako tuwing dadaan dito. Kaya tumatakbo ako pag dumadaan sa Legazpi Street. Kahit ilang taon na ang lumipas at ngayong matanda na ako, naging gawain ko na natakpan ang aking mga paa ng kumot. Dahil hindi mo alam na baka may nakatira pala sa ilalim ng kama mo. Ang pangalawa nating kwento ay ang bawal na friendship tattoo. What if may friendship tattoo kayo ng mga best friends mo? Saswertihin kaya kayo o mamalasin? Ako nga pala si Nix Maglente, nanay ni Klang Chloe Jade Maglente. Klang ang palayaw niya, taga Masbate National Comprehensive High School. At ito ang storya niya. Transferee student si Klang sa school niya, kaya nahihirapan siyang magkaroon ng friends. Mahiyain na bata si Klang, pero friendly naman ito pag nakausap mo na. Yun nga lang, hindi siya nag-i-initiate na makipagkaibigan. Pero last month, sa science class nila, pinabuo sila ng groupings ng mga teacher nila. Nahirapan si Klang dahil walang may gustong makipagkaibigan sa isang transferee student. Pero buti na lang, nakilala niya si Agnes. Mabait si Agnes at sinama siya sa grupo nila. Group 6 sila. At dito na niya nakilala si Lucy at Ivy. Very welcoming ang mga batang ito kay Klang. At kahit natapos na ang groupings nila for science class, naging magkakaibigan ng apat na ito. Naging mag-best friends pa nga sila. Natutuwa ako para sa anak kong si Klang at nagkaroon din siya ng mga kaibigan tulad nila Agnes. Madalas na din silang pumupunta dito sa bahay. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagyaya si Agnes na magpagawa ng friendship tattoo. Para forever daw silang magkakaibigan. Medyo hesitant si Klang dahil high school pa lang sila. Tapos magpapatattoo na. Iniisip niya na baka mahirapan silang maghanap ng trabaho in the future. Pero makulit si Agnes at napilit silang lahat na magpatattoo. Compass ang design ng tattoo na napili nila para may direction and guidance daw sa buhay nila. Kaya nagpatattoo na silang apat dito. Same design for all of them. Forever friends na daw kasi sila. Yun nga lang, pagka-uwi ni Klang, nakita ko ang tattoo niya at napagalitan ko siya. Grounded din siya for 1 month dahil dito. Hindi ko akalain na bad influence ang mga barkada niyang ito. Gusto ko pa ngang ipa-laser para matanggal lang to. Pero wala akong budget dahil may kamahalan din ito. Nagalit sa akin si Klang dahil hindi sila makapaglakwat siya ng barkada niya. Sabi ko naman, magkikita pa rin naman kayo sa school. Yun lang, after class, dapat ay umuwi siya kagad. Pagkabalik ni Klang sa school, sikat ang barkada nila dahil nga may friendship tattoo sila. Tiniktok pa nga nila ito at naging viral din. Napakasaya nila sa ginawa nila. Pero 1 week later, sa di inaasahang aksidente, nabundol ng truck si Agnes at namatay ito. Hindi ma-explain ang lungkot nila Klang, Lucy at Ivy. Ang tanging alaala na lang ni Agnes sa kanila ay ang friendship tattoo nila. Gayunpaman, trinay pa rin nilang mag-move on kahit wala na si Agnes. Pero 1 month later, si Ivy naman ang namatay. Nahulog ito sa sinasakyang motor ng tatay niya. Pagkahulog sa kalsada, nabagok ang ulo nito at nawala ng malay. Dinala nila kagad ito sa ospital, pero dead on arrival na daw ito. Wala nang buhay. Nagtaka si Klang at Lucy. Bakit parang sunod-sunod ang pagkamatay sa barkada nila? Una si Agnes, tapos sinundan naman ni Lucy. Hindi kaya malas ang tattoo nila? Nagpatulong na sila sa akin at gusto nilang magpatawas.
Kaya pumunta kami sa isang albularyo at sabi nito, hindi raw aksidente ang pagkamatay ni Ivy. May sumpa raw ang tattoo nito. Pero ang alam namin, hindi naman evil ang compass na design na pinalagay nila. Naisip ko bigla, hindi kaya sila din ang may gawa ng sumpa? Friendship tattoo ito. So lagi sila magkakasama kung saan-saan. Sabi ng albularyo, baka sa gabi raw ay bumisita ulit ang multo at kunin si Klang at Lucy. Kaya sabi ko kay Lucy, sa bahay muna namin siya at buong gabi kaming hindi natulog, nag-aabang sa multo. Marami akong santo na nilagay sa kwarto, pati na mga krus. Meron din kaming hawak na holy water at rosary para pangtaboy. At pagsapit ng hating gabi, narinig namin ang aso naming si Milo na umaalulong. Kahit takot ako, hindi ko pinakita sa mga bata. Sabi ko, baka nandyan na ang multo. Tumayo ang balahibo namin at nagulat kami nang gumalaw ang arrow sa compass na tattoo nila. Tila tinuturo kung saan ang multo. Galing ito sa kisame at pagkatapos ay tumutok sa may pintuan. At lahat kami ay nasindak nang magpakita ang multo ni Agnes sa amin. Sabi ni Klang kay Agnes, "Hoy Agnes, bakit mo kami manumulto? Hindi tama ito." Sagot naman ni Agnes, "Diba friends tayo forever? Kaya kung nasan ako, dapat kasama kayo. Kahit sa kabilang buhay, magkakasama tayo." At mas lalo kami natakot nang magpakita naman ang multo ni Ivy. Sabi nito sa amin, "Oo, tama si Agnes. Kung saan kami, ay dapat dun din kayo." Binuksan ko ang holy water at winisikan sila. Natakot ang mga multo at umalis. Grabe ang takot namin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. First time ko makakita ng masamang espiritu. Kinabukasan, dahil wala akong pera, ay nangutang ako. Agad kong pinalaser ang tattoo ni Klang para mawala ang sumpa nilang magkakaibigan. Sinabihan ko din ang magulang ni Lucy. May kaya sila pero ayaw nilang maniwala sa kwento ko. Sa awa naman ng Diyos, wala naman nangyaring masama kay Klang hanggang ngayon. Inilipat ko din siya ng school para makalimutan na niya ang mga masasamang alaala nito. Ang masaklap lang, dahil hindi naniwala ang magulang ni Lucy, binalikan siya ng mga multo at namatay ito sa heart attack. Sabi nila, she died from natural causes daw. Pero alam namin ni Klang na hindi ito ang kaso. Malamang, inatake ito sa puso dahil nagpakita ang mga kaibigan niyang multo. At dahil ito sa sumpa ng friendship tattoo.